In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay. Kaya't nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niya ito'y taong matuwid at banal. Kaya't pinagsasanggalang niya, gustong-gusto niya makinig kay Juan. Bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na siyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sinabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matatanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Excuse me. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 13. Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa malungkot na pagkamatay ni Juan Bautista. Makikita natin dito ang bunga ng pagiging mahina sa moralidad at ang takot sa opinyon ng iba. Si Haring Herodes ay nabagabag sa mga sinabi ni Juan. Alam niyang ito'y totoo,
Subalit, hindi niya kayang ipagtanggol ito dahil sa kahihiyan at takot na mapahiya sa harap ng kanyang mga panauhin. Nagdesisyon siyang ipapatay ang taong alam niyang matuwid at banal. Sa ating panahon, maraming tao ang natatakot tumindig para sa katotohanan. May mga leader na inuuna ang kapangyarihan kaysa sa pagiging makatarungan. Marami rin sa atin ang natatakot ipahayag ang ating pananampalataya o ang tama dahil sa takot sa opinyon ng iba o sa pagkawala ng mga prihibilyo. Sa unang pagbasa, ang sulat sa mga Hebreo ay nagbibigay sa atin ng payo kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Una, ang pagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Sa panahon ngayon, sa halip na pagmamahalan, madalas ay galit at pagkakahati-hati ang nangyayari. Lalo na sa social media. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong magtaguyod ng pagmamahalan at pagkakaisa sa halip na makisali sa pag-aaway. Pangalawa, maging bukas palad sa pagtanggap sa iba. Maraming nangangailangan sa paligid natin, mga mahihirap, mga inabandona, mga nawalan ng tirahan. Tayo ba ay handang tumulong? Pangatlo, pagdadamayan sa mga nakakulong at pinahihirapan. Sa ating mundo ngayon, maraming biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Hinihimok tayo ng ating pananampalataya na ipaglaban ang karapatan ng mga naaapi. Pangapat, pagiging tapat sa buhay mag-asawa. Sa panahon ngayon, maraming tukso ang sumisira sa pamilya. Pinapaalalahanan tayo na pahalagahan at ipaglaban ang kabanalan ng sakramento ng kasal. Panglima, pag-iwas sa kasakiman at pagiging kontento sa kung anong mayroon tayo. Ang kultura ng materialismo ay lumalaganap sa mundo. Hanggang ngayon, maraming tao ang inuuna ang pera kaysa sa pananampalataya. Dapat nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos. Pang-anim, mananampalataya na si Kristo ay hindi nagbabago. Sa harap ng mga pagbabago sa ating mundo, si Kristo ay nanatiling pariho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya't huwag tayong matakot manindigan para sa Kanya. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon, kawalan ng katarungan, katulad ng nangyari kay San Juan Bautista, maraming tao ngayon ang biktima ng maling sistema ng hustisya. Halimbawa, ang mga inosenteng nakakulong
dahil sa maling paratang o ang mga taong inaapi dahil sa kanilang paninindigan sa katotohanan. Pangalawa, kultura ng kasikatan at kapangyarihan. Maraming leader sa lipunan ang inuuna ang kanilang imahe at kapangyarihan kaysa sa pagiging matuwid at makatarungan. Pangatlo, pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Marami ang nawawalan ng pananampalataya dahil sa hirap ng buhay, sa pandemya at iba pang krisis. Dapat nating tandaan na hindi tayo iiwan ng Diyos. Paano natin mabago ang ating pagkakamali? Una, pagpapahalaga sa katotohanan. Huwag tayong matakot ipahayag ang katotohanan dahil kahit na ito ay hindi popular. Pangalawa, pagpapakita ng awa at hustesya. Maging instrumento tayo ng katarungan at tulungan ang mga naaapi. Pangatlo, pagpapalaganap ng mabuting halimbawa. Bilang mga Kristiyano, tayo ang maging ilaw sa mundo sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Pang-apat, panalangin at pagpapalalim ng pananampalataya. Lagi nating isuko sa Diyos ang ating mga desisyon at gawain. Manalangin tayo para sa may mga karamdaman. O Amang makapangyarihan, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng may sakit sa katawan at espiritu. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpapagaling na kamay, lalo na ang mga nawawalan ng pag-asa. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at bigyan sila ng kagalingan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ang aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Katekismo ni Catholic Church, number 1807, tungkol sa katarungan. Evangelii Gaudium by Pope Francis 2013, tungkol sa misyon ng simbahan. Sa Biblia, Marcos chapter 6 at sa Hebreo chapter 13. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!